So yun po mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto, may mga pag-uusapan tayo. Sinusure ko sa inyo, tataas ang kilay nyo dito. Ma-high blood kayo, promise talaga yan. Sobrang ma-high blood kayo sa dalawang kumag na to. So yun, alam naman natin ng mga nakaraan ay pumutok nga po yung issue mapatungkol sa anak ni Francis Magalona na tinatawag nilang anak sa labas. Pero hindi po dapat gano'n ang itawag sa bata, no? Kasi wala naman pong kinalaman yung bata kung ano yung nagawang kasalanan ng kanyang mga magulang. So ito, bigla hong ewan ko kung ano pong pumasok sa kukotin nitong dalawang vlogger na to at ginawa nilang parody or ginawa nilang katawa-tawa yung issue ni Wally Bayola. At ayun na nga rin po, si Wally Bayola, isa na rin po yun sa mga nadawit sa issue ngayon ni Francis Magalona or ng King of Rap ng Pilipinas, na kung saan ay alam din daw ni Wally Bayola ang tungkol sa dito nga sa anak ni Francis M na si Gail Francesca na ngayon ay minamanage nga po ni Boss Toyo. Bali si Boss Toyo po ang gumanap na manager nito ni Francesca Gail. Pero wala naman pong kaso doon kasi si Boss Toyo hindi rin naman po yung pipitsugin na para sabihin natin na walang magiging karir ang bata doon. Pero ito yung pinaka dito no, sa kay Boss Toyo na sana, kasi alam naman din natin na itong si Boss Toyo ay nag-guest sa generic na Itbulaga. Sa generic na or sa fake Bulaga po, no? Alam natin na nag-guest sila doon. Pero sana naman, Boss Toyo, kung mapapanood mo to, wag mong sirain yung karir ng bata na yan. Kung sakali man, Boss Toyo, na ipapasok mo siya sa generic na Bulaga, wag na lang. Kung maaari, pwede pa sa Tito Vic and Joey, pero sa GMA, sa fake Bulaga, wag. Imbis na pasikat yan, lalong babagsak yan. Ako na nagsasabi sa'yo. Imbis na pangat, nandun na tayo sa tinatawag na magkakaroon ng pera yung bata, magkakaroon ng income para sa kanyang future, pero no, hanggang dun lang yun, hindi yung tinatawag na sisikat or magagamit niya yung talento niya panghabang buhay kapag nasa generic na Itbulaga na yan. Sana Boss Toyo, mapanood mo to, sana wag mong gawin yun. Pero yung ginagawa mong pag-manage sa bata, okay yan, walang problema dahil isa ka sa tumulong sa anak ng King of Rap sa ating nire-respeto na si Francis M. Magalona or Francis Magalona or Michael tama ba Michael Francis Magalona ang full name ni Kiko. So yun ito, no, kagabi kanina lang po, no, nung nag-live ako, so kaka-scroll ko po ng cellphone, nakita ko tong dalawang kumag na to. Ginawa ko nilang katuwa-tuwa yung dati pong nag-viral na issue ni Wally Bayola na matagal na hong tapos at matagal nang lipas, matagal na hong limot ng tao. Pero itong dalawang kumag na vlogger na to, ginawan ho nila ng katatawanan yung issue or yung scandal ho ni Wally Bayola. Kaya sabi ko nga sa inyo, ma-high blood kayo dito sa dalawang vlogger na to. Tapos ang tema ho ng video, katulad po nung bentahan na naganap sa kay Boss Toyo sa Pound Star, no, na kung saan ay binenta ni Abigail Wright po yung jersey t-shirt ni Francis M. So ganun po yung naging tema dito sa video nila, may pa holy gray pa po sila. Kaso ang binibenta nila ho ditong damit ay yung damit ni Wally Bayola na kung saan nag-viral issue po yung skandal ni Wally Bayola sa isa sa mga dancer sa Itbulaga nung nandun pa sila sa GMA. So ito po, ng mga ganitong tema, hindi po ito ginagawang katatawanan. Hindi po ito ginagawang biro kasi matagal na ito tapos at baka mamaya magsisi kayo, makasuhan kayo sa ginagawa nyo. At nilagay pa nila sa comment section, for entertainment only po daw. Ano magiging entertainment? Panggagago yung ginawa nyo. Inom mo na ako luyan, high blood ako eh.
So ito yung video, panoorin natin oh. Ito yung video, panoorin natin. Tingnan nyo ah. Anong atin, boss? Boss, magandang hapon. Ay, magandang hapon din, boss. Anong atin, boss? Lagi pa sa kahon yan, boss. Mukhang ano yan, Boss, damit din to. Isa to sa mga holy grail din to, holy grail. Holy grail to? Oo. Aba? Itbulagahos din to, boss. Itbulaga, legendary din ba yan? Oo, legendary. Francis M? Yun lang, hindi. Buhay pa to, boss. Buhay pa? Buhay na buhay pa. Sige. Hindi na talaga naglabasan talaga yung mga kabataan doon talaga umusbong. Patingin nga. Damit to, boss. Damit. Patingin nga. Kanino damit to? Ay, yung damit niya, boss, sa video na nag-viral. Sino? Si Boss Wally yan. Wally Bayola? Opo. Aba? Ito yung suot niya nung nag-viral siya. Nakita mo yung picture, pati yung pag nakapatong si Wally sa babae, nilabas nila. Ito, tingnan nyo yung picture oh. Wait lang ha. Sira ulo talaga tong mga hype natin. Ito yung suot niya nung nag-viral siya. Yan talaga. Ano nakuha to? Tagala sa akin yan. Bayola? Yan oh. Tingnan nyo ginawa. Tingnan yung picture oh. Yung nakapatong si... Yung nakapatong si Wally Bayola, inilabas ho nila. Yan oh. Tingnan nyo yung panggagagong ginawa. I-screenshot nyo nga guys. Paki-screenshot nga po. I-screenshot nyo. Yan. Para matauhan tong gago na to. I-report natin to. Mga bubo ang putik. Aba? Ito yung suot niya nung nag-viral siya. Yan talaga. Ano nakuha to? Tagala sa akin yan. Tagal na ito? Ba't ngayon mo lang naisipan ibenta to? Maayos pa yung packaging ah. Grabe yan kasi yung mga naririnig ko yung mga balita pag mga napanood mo yung kay Boss Toyo? Oo. Yung kay Francis M, no? Oo. Kaya ito rin. Gusto mo na ibenta to. Tingnan natin ha. Okay lang, buksan ko na. Oo. Buksan para hindi ka talo. Sige, ito yun ha. Nakikita mo yung mancha-mancha pa, boss. Yan, may dilaw-dilaw pa dito. Oo. Dilaw yan, boss. Kung walang ginamit niya yan. Tingnan natin ha. Ba? Diba? Ito nga yun ah. Ito nga yun sa video niya. Pag nireply niyo yung video, boss, makikita mo yung dito yung t-shirt yung banda rito na dito yung mga yung sa mapawis. Oo. Maraga pa, oh. Ayun oh, bakat pa oh. Ayan yung boss. Nakikita mo yung version ng bayo. Ayun na yung suot niya nun. Ay, nung bayo na siya ng bayo. Ito na yun talaga, no? Nakatupi pa nga yan nun eh. Holy grail nga to ah. Buti sa akin mo binenta, hindi kay Boss Toyo ah. Bakit yan, siyempre eh. Paldo Gusto ko sa'yo. Magkano ina-expect mong mabibenta to? Nag-range kasi ang boss. Expected ko dyan. Papatak na mga ano yan eh. 500. 500k? Ayaw ba? 500k eh. Buhay pa nga yung may-ari nito, 500k. Pero nag-iisang suot niya lang yan sa video niya. Isa lang to eh, one and only lang to eh. Di mo na ba kaya mababaan nyo? Kasi medyo malaki pa talaga yung 500k eh. Medyo hindi ko pa kaya 500k ngayon eh. Kaya ba dito 150? Boss, holy grail nga yan, boss. The best talaga yan. Ayan talaga yung sinuot niya. Kaya nga, tingnan mo, dumi-dumi pa, may mancha-mancha pa. Tignan mo, dito banda may malagkit, halatang dito pinunas ni Wally. Hindi talaga niya pinunas, boss. 150 pa. Tingnan mo kabastusan ha. Pag nakulong tong dalawang to, yaktawa to. Yan, iano ko to kay Utol Crisulo sa NBI kasi si Utol may ano yan sa NBI eh. So, paano ko sa kanya to pa-report para matauhan tong mga inayupak na to. Pati mo naman, ito yung hirap sa ibang mga content creator na para lang magkaroon sila ng views, para lang makasabay sila sa hype or makasabay po sila sa trending or sa viral na mga issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Gagawa sila ng kagaguhan. No, gagawa silang ng ka-abnormalan na vlog. Hindi gawain to ng matinong vlogger. Yun mo ibabalandra mo dyan yung picture ni Wally Bayo. Kahit isingit lang yun, kahit ganun lang kabilis yun, no, kabastusan pa rin yun. Busog ako sa luya. No? Itong mga, ay nako talaga. Ewan ko na lang kung napanood nyo na to, no? So, wag nyo nang panoorin. Maganda rito, may na-mash report yung ano nito. Tsaka itong vlogger na to, ito yung mahilig din makisawsaw. O yung issue dati ni Ato, tsaka ni Paulul, nakisawsaw siya ng mukhang tanga naman siya doon.
O, tapos yung kabastusan, no, yung malagkit daw, doon daw pinunas ni Wally. Tanta doon to, temo, pag nakasuhan to, iyak to. Oo, iyak tong gagong to, tingnan nyo. Okay, tuloy natin kung ano pa yung mga sasabihin nila. Alangan ako dyan, Boss boss. naman, ito naman, ang hirap mo naman tawaran. O sige, 180, 180. Talaga kaya, boss, 400. 400, grabe naman yan. Boss, ayun yung suot niya na kumakain siya, oh. Hindi nagkakain niya ng lunch yung asawa niya. Wala, hindi talaga kaya 180k dito. O to, talubong tayo, 200. 350, boss. Pag di mo kaya, boss, offer ko na lang kay Boss Toyo. Ayun, yung hindi tumatanggi sa mga legendary na mga pangyayari. Hindi talaga, masyadong mataas to para sa 200. Oo din, bala ka. Sige na, boss. Hindi ko lang, boss, ha. Sige, sige. O, Mga kabubuhan na content ang put. Mga kabubuhan na content. Ewan ko ba kung may... Ganyan na ba kayo kasilaw sa pera? Ganyan na kayo kasilaw sa pera lang para lang kumita dito sa social media? Ang tagal, eto na naman, may panibagong sisilipin na naman yung mga basher ng TVJ. Send ko to kay, kay Wally. Para ma-actionan niya to. Kasi hanggat hindi to tawag dito, pag ipagpapatuloy or papatawarin itong mga ganitong vlogger, wala magpapatuloy to. Tuloy-tuloy ito sa kabobohan na content nila. Diba? Buti sana kung hindi nila minention kaso minention Wally Bayola. Nananahimik na yung tao Tapos na yung issue na yun, tapos gagawan nyo pa ng issue ulit. Mga gago kayo. Ang lakas makabobo ng mga ibang vlogger ngayon, no? Oo, dapat kunin din to ng Tapayensi. Para ihilera doon sa mga tolongis na vlogger nila doon. Yan, ito dapat magsama si Bespil, marami pa, yung si Ted, si Richard Gomez, yung laging kasama nila Isko. So, ayun po dapat din yung isa pa na magsama tong mga to Tagal na nung issue, nananahimik na yung tao, ginago nyo pa. Tol Crisulo, pasa ko to sa'yo ikaw na bahala dito. Longest tong mga to. Naka-save naman yung video sa oras na burahin nila yan. Nandito naman yung video, no? Nandito yung video ni ito pa, meron pa ata ako ditong isang video ito po pala, speaking of so kasi dinamay na rin nila yan dyan. Ayun, ewan ko kung nandito. Ito, ipag-usapan na rin natin to yung kay Paolo Ballesteros to lang. Kay Paolo Contis, na mukhang mapapatawag ng MTRCB. Mukhang mapapatawag na MTRCB sa pinaggagawa nila. Ito yung Aldab daw sa fake bulaga. So panoorin natin. Ito na naman si Paolo Contis, umiiral na naman ang kanyang pagka-blank. Kayo na bahala kung ano ang blank na yan. Pagka-blank talaga. Hindi niya girlfriend. Ginawa niyang laro-laro lang ang ganyan, no? Kita niyo sa mukha. Ba? Kita mo sa mukha. May panibagong bibiktimahin si Paolo. Gulat na gulat. Dahil sa pagalit sa kanya. Aba, ito si Paolo. Maka-score lang. Nakatawa yung nagsasalita. The moves talaga si Paolo. Ang next naman natin ay si Miss Ano kasi? Parang nagagaya ka na. Gusto mo rin bang masakal? Sorry po Ladies and gentlemen, Miss Ang uuy. Ara. Ay, wait lang. Wait. Good luck, Ay, Good luck. Hindi, good luck. Luck yun. Para sa luck yun. Ang pawis. Kaumay. Thank you, Paul. Asin na yan. Ang asin. Ayan, kaya mo yan. Hey, I'm proud of you. Tandaan mo, kahit mali-mali yan, perfect yan. Ay, nako talaga.
Yan, isa din yung fake bulaga. Parang itong mga vlogger na to. Kung ano-ano na lang. Kung ano na lang gawin eh. Magmukha lang noon time show. O, pangalanan natin, di ba? Yung ginagaya nila, yung Alda. Pangalanan natin sila ng ano, Albog. O, Albog ng fake bulaga. Bang ganda. Gandang combination. So yung mga Dabber Cats, ano masasabi nyo sa issue na ito, sa video ito? I-comment nyo lang po dyan sa baba, no? Sana, no? Ito hinihiling ko sa mga, ano dyan, dapat yung mga vlogger na katulad nito, tulad niyan yung mga lipas ng issue, tapos ng kaso, tapos inuungkat, tapos iba-vlog, gagawin ko nga rin, parody, gagawing katatawanan, dapat pinano to may sapat na parusa. Para ano, para manahimik. Para ano, para hindi gayahin na iba kasi dito sa social media talamak na yung ganyan. Pag viral, no, kapag viral gagawan nila ng yung kita mo layo-layo nung issue kay Francis M. No, yung hinubad daw ni Wally Bayola nung tututututut daw sila nung dancer nung dati. Oo, tapos binalandra pa yung picture. So doon pa lang kaso na 'yon, 'di ba? Kaso na 'yon. Tapos yung pinagsasabi pa nila, minention pa nila si Wally Bayola. Hindi nag-iisip tong mga 'to, basta vlog lang eh. Sa isip sa kanila parang ang saya, nakakatuwa, sobrang parang entertainment para sa kanila, pero sa totoong buhay kabastusan ho 'yun. Yung tipong tapos ng issue tapos gagawan mo ng parody. Kasi sabihin nila kaya nga parody. Hindi ganoon. Ang daming pwedeng gawan ng parody diyan, pero yung mga ganyan sistema, yung mga ganyang klaseng video or klaseng issue na tapos na, at alam niyo naman na napaka masailan ng issue na yan. So magkakaroon na naman yung mga kabataan diyan. Syempre yung mga kabataan na hindi inabot yan, 'di ba? Yung issue na yan. So magkakaroon na interest. Ano ba yung nagawa ni Wally noon? Ay ngayon yung mga kabataan pa talagang yan, daig pa yung mga inspector niyan. Daig pa yung mga agent niyan kung maghanap ng ano yan. Hahagilapin nila ng gusto yan. So mapapanood ng mga kabataan yan. Sasabihin nyo, bakit? Hindi naman namin kasalanan. Talagang di nyo. Tarantado, kasalanan nyo yun dahil nilabas nyo sa video nyo. Nung hindi nyo kasalanan. Sa video nyo, kung hindi nyo nilabas yan sa video nyo, hindi malalaman ng mga bata yan. Ang iniisip ko kasi dito mga Dabber Cats, yung mga batang makakapanood ulit, imbis na lipas na, natabunan na ng panahon, hindi na naaalala ng mga tao. Ngayon, yung mga bata na makakapanood sa kanila, lalo mga followers nila na pang bata rin naman yung content nila, pang-isip bata pala. Hindi pala pang bata, pang-isip bata. Yung mga ganong content, isip bata yun eh. O kahit mga matatanda na sila, tingnan mo mga itsura nito, mas matatanda pa ata to sa akin eh. O tingnan nyo mas matatanda pa ata sa akin tong dalawang to. O tingnan mo yung itsura nito, ito, giyak na giyak oh. Tapos itong isa naman, parang napabayaan sa mamihan. Gusto nyo palang lightan, sige. Nag-comment na ako sa video nito eh. Nag-comment na ako dito sa video nito. Sabi ko, ay, yari kayo sa amin. Kaya walang sisiyan kung mamaya mag-iyakan kayo. Mag-iyakan kayo kapag kapag tawag dito. Kapag nakulong-kulong kayo. Kaso yan ginagawa nyo. Tapos ibinalandra nyo pa yung picture. Naka-screenshot na sa mga Dabber Cats. Excuse me. I-screenshot nyo yan mga Dabber Cats para ipasa natin sa pwedeng mapagpasahan. Alam nyo ba? So, ito thank you po. Binabati ko po si Mami dyan. May isa pong buting sponsor, hindi ko po alam kung pero handa po siyang gumastos ng pera para dito sa mga vlogger na tulunggis na to. No? Yung katulad nung kay Best Feel, so waiting ka na lang. Kasi ito Mami, may isa na naman po,
Ayan, tandaan nyo po yung mga mukha nito. Yan o. Yan, bali may dalawa na naman pong kayong pwedeng ipaalam na. Akala nila siguro ganyan-ganyan lang yan, no? So yun, Lola, Mami, thank you sa pag-support mo sa TBJ at sa amin na rin ng mga legit Dabarkads at sa mga defender, no? At kahit papano yung mga may katulong o may nasa likod po namin na dumidepensa po sa amin. At katulad doon nito, dapat mabigyan nyo nga talaga to ng leksyon, Mami. So kayo na po bahala dyan. Si Mami po, hindi po natin pwedeng ilabas yung kanyang pagkatao kasi nga private. Hindi po natin pwedeng ilantad ang kanyang pagkatao. Pero ako na po nagsasabi sa inyo na kung sino man yung sinasabi natin mga kasuhan, sure bull po yan. No, wala po yung biro. So yung mga Dabarkads, anong masasabi nyo sa video nito? I-comment nyo lang po dyan. Tama ba na gawin katatawanan yung nangyaring issue na to kay Wally Bayola? I-comment nyo lang po dyan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindutan lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and keep safe and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.